May isang math professor ang namumuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa. Pero isang araw, nabulabog ang kanilang pamumuhay nang pinaslang ng mga sundalong Russian ang kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring ito ay handa siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng asawa niya. Kaya nagsanay siya para maging isang magaling na sniper. Ang tanong natin, paano siya nagsanay? At nakamit niya ba ang kanyang inaasam-asam na paghihiganti? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Miko ay isang mathematician at physicist na nakatira sa Ukraine. Masaya siyang naninirahan sa isang maliit na cottage kasama na ang kanyang buntis na asawang si Natalie. Kahit na hindi sila mayaman, bakas pa rin nakasiyahan sa pagsasama ni Miko at Natalie. Isang normal na umaga, umalis si Miko papuntang eskwelahan kung saan siya ay nagtuturo. Gamit niya ang kanyang lumang bisikleta. Samantala, naiwan naman si Natalie sa bahay para magbasa ng libro at maglinis. Sa eskwelahan, nakita ni Miko sa telebisyon ang balita na maraming napatay na protesters ang mga Russian. Dahil sa ginawa ng mga Russians, nagalit ng husto ang Pangulo ng Ukraine at nagbanta na lalaban. Sinabi rin sa balita na nagiging malala na ang sigalot sa gitna ng Ukraine at Russia. Naging balisa si Miko nang mapanood niya ang kabuuan ng balita. Sa classroom, pinaliwanag niya ang mga kasalukuyang pangyayari sa kanyang mga estudyante. Sa klase ni Miko, may isang estudyanteng kakaibang ugali na ang pangalan ay Ivan. Kakaiba si Ivan dahil siya ay pasaway at lagi niya binubuli si Miko. Pero hindi naman pinapansin ni Miko ang pambubuli ni Ivan. Kinabukasan, nang papunta si Miko sa eskwelahan, ay nakita niya ang isang grupo ng mga sundalo. Hindi niya ito masyado pinagtuunan ng pansin. Pagdating ni Miko sa school ay nagulat siya dahil walang tao. Bakante ang mga classroom at wala rin ang mga kasama niyang guro. Nanood ulit ng balita si Miko at dito niya nalaman na grabe na pala ang kaguluhan sa kanyang bansa. Tuluyan na ang paglusob ng mga Russians, kaya naman nagmadaling umuwi si Miko. Pagdating ni Miko sa bahay, narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Binubugbog ng mga sundalo si Natalie. Dahil dito, agad na sumaklolo si Miko sa asawa pero napatumba siya nang hampasin ng baril ng isa sa mga sundalo. Nagmamakaawa si Miko na huwag patayin ang kanyang asawa dahil ito ay buntis. Di nakinig ang mga sundalo. Bagkus, pinasok ng sundalo ang bahay ni Miko at inumpisan itong sunugin. Paalis na sana ang mga sundalo pero bigla silang binato ni Natalie ng bato. Gumanti ng putok ang mga sundalo at napaslang si Natalie. Gumapang si Miko sa tabi ni Natalie at siya ay umiyak ng malakas. Gumuho ang kanyang mundo. Makalipas ang ilang oras, may dumating na 2 Ukrainian soldiers at natagpuan si Miko. Nagukay sila ng libingan at dito nilibing ni Miko si Natalie. Nang mailibing na si Natalie, naisip ni Miko na wala nang patutunguhan ang buhay niya. Kaya sumama na lamang siya sa 2 sundalo. Dinala ng mga sundalo si Miko sa kampo. Sinabi ni Miko na gusto niyang sumali sa Ukrainian Army. Pero hindi naniwala ang commanding officer. Istrikto ang officer at wala siyang tiwala kay Miko. Gusto kong patayin ang mga Ruso na sundalo at sipain sila paalis ng Ukraine. Galit na sinabi ni Miko sa commanding officer. Nang makita ng officer ang galit ni Miko sa mga Russians, binigyan niya ito ng pagkakataon na sumama sa army. Nagumpisa mag-training si Miko kasama ng iba pang mga sundalo. Kada umaga, tumatakbo ng malayo si Miko para makondisyon ang kanyang katawan. Sumasabay din si Miko sa mga sundalo sa pag-a-assemble ng baril. Dahil hindi natural na sundalo si Miko, nahihirapan siya sa maraming bagay, pati na sa pag-a-assemble ng baril. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng isang babaeng sundalo. Di katagalan, naintindihan na rin ni Miko kung paano buuin at paganahin ang isang baril. Naisip ng mga sundalo na hindi makakapasa si Miko sa training dahil hindi naman ito sanay. Kaya naman nagporsige si Miko na talagang gumaling sa training. Ginalingan niya sa pagtakbo,
pagbuo ng baril at kahit na sa pag-exercise kahit na umuulan. Isang gabi, sinabi ni Miko sa kanyang mga kasama na meron na siyang bagong pangalan at ito ang The White Raven. Sumagot ang isang sundalo na hindi basta-basta pwedeng gamitin ni Miko ang bagong pangalan dahil kailangan niya itong paghirapan. Lumipas ang ilang mga araw, pahirap ng pahirap ang training nila. Kahit umuulan, binibigay ni Miko ang lahat ng kanyang makakaya para makapasa sa pagsubok. Isang umaga, kinausap ng commanding officer ang lahat ng mga trainee. Sinabi ng officer na halos walang sniper ang grupo. Kaya naman tinanong niya kung sino mga trainees ang gustong maging sniper. Konti lang ang nag-volunteer na maging sniper. Isa na sa kanila si Miko, na determinadong patumbahin ang mga Ruso na pumatay sa kanyang asawa. Handa na talagang gumanti si Miko. Hindi ka pa handa, sabi ng commanding officer kay Miko. Isang pagkakataon lang sir ang hinihingi ko para patunayan ko ang sarili ko. Matigas at determinadong sagot ni Miko. Para pumayag ang commander, sabi ni Miko na babaklasin niya at aassemblein ng rifle sa loob lamang ng 20 seconds. Pero may twist dahil gagamit siya ng blindfold habang binubuo ang baril. Nagulat ang ibang mga trainee nang gumamit ng blindfold si Miko. Sabi ng commander, sige gawin mo, kung magagawa mo yan, papayagan na kita maging sniper. Kaya sinuot agad ni Miko ang blindfold at mabilis na binaklas at binuo ang baril sa loob lamang ng 18 seconds. Namangha ang mga trainee at pinalakpakan si Miko. Kaya dahil dito, pumayag na rin ang commanding officer na isama si Miko sa sniper team. Sa araw ng sniper training, binigyan si Miko ng lumang sniper rifle kaya nagulat siya. Ang ibang mga trainee ay nakatanggap ng mas bago at mas malakas na mga baril. Di pumayag si Miko, pero sinabihan lang siya ng commanding officer na dapat niya munang patunayan ang kanyang sarili para makakuha ng mas magandang baril. Dahil wala ng ibang paraan, tinanggap na lamang ni Miko ang lumang baril. Sa gitna ng training, sinabi ng officer na ang totoong sniper ay hindi umaalis sa kanyang pwesto. Kaya naman nagpaputok ang officer ng baril sa gilid ng mga trainee. Kung sino ang gumalaw, matatanggal sila sa training. Yung ibang trainee ay gumalaw noong pinaputukan ng baril, kaya natanggal agad sila. Samantala, kahit na ilang beses na umulan ng bala sa gilid ni Miko, hindi siya gumagalaw. Nanatili siya sa posisyon na parang totoong professional na sniper. Sa sunod na parte ng training, pinakita sa mga trainee ang target. Pagkatapos ay hinarangan ng kanilang field of view. Kailangan matamaan nila ang target nang walang sablay, walang labis at walang kulang. Pero hindi natamaan ni Miko ang target dahil sa kanyang lumang baril. Kaya medyo nadismaya siya. Pinangunahan ng colonel ang mental calculation training. Sa training na ito, namangha ang colonel sa pinakitang gilas ni Miko. Na-compute ni Miko ang tamang distansya sa problemang pinapasagot ng colonel. Lingid sa kaalaman ng marami, dating mathematician at physicist si Miko, kaya niya nasagot ang problema. Makalipas ang ilang araw, binigay na ng colonel ang resulta ng training. Nakapasa si Miko sa training, kasama ng iba pa. Kaya laking tuwa ni Miko nang maging sniper siya. Isang araw, sinabihan ng colonel si Miko na maghanda dahil ipapadala siya sa isang checkpost kasama ng iba pang mga sniper. Ang checkpost ay kasalukuyang hawak ng mga Russians. Nang makarating si Miko at makasama niya sa checkpost, humanap sila ng tagong posisyon. Patutumbahin na dapat nila ang mga target nang makita nila ang parating na kotse. Pinababa ng mga Russian soldiers ang mga sibilyan sa kotse. Pinayagan ng mga Ruso na umalis ang mga sibilyan, pero hindi nila isinaoli ang passport. Nang babawiin ng mga sibilyan ang kanilang passport, bigla silang binugbog ng mga sundalo. Kaya sumigaw agad ng colonel, "Fire!" Pinaputok agad ni Miko ang kanyang rifle at sumabay na rin ang mga kasama niya. Napatay ang lahat ng mga Ruso sa checkpost at ito ay mission accomplished. Nang makabalik si Miko sa base, nalaman niya na ang mga kaibigan niya ay pinadala sa ibang misyon. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Miko ang bangkay ng iba niya mga kaibigan. Nalaman ni Miko na isang Russian sniper ang pumatay sa kanyang mga kaibigan. Nakatanggap ng bagong mission si Miko. Kasama ng ibang mga sundalo, nagtanim si Miko ng mines at inabangan ang mga papalapit na Russian soldiers. Nakita ni Miko ang kanyang dating estudyante na si Ivan
kasama ng mga sundalong Russians. Mayabang na naglalakad si Ivan, di alintana ang mga mines na tinanim ni Miko. Ilang saglit pa, natapakan ni Ivan ang isang mine. Sumabog ito bigla kasabay ng iba pang mga mina, dahilan upang mamatay lahat ng Russian soldiers. Sinabihan ng Colonel si Miko na huwag malungkot sa pagkamatay ng dati niyang estudyante dahil miyembro na ito ng kalaban. Habang nagpapahinga, pinakita ng Colonel ang picture ng kanyang pamilya kay Miko. Nakita rin ng Colonel ang crucifix na hawak ni Miko at nagtanong siya kung ito ba ay anting-anting. Hindi sir, binigay po ito ng asawa ko. Malungkot na sagot ni Miko. Naalala niya ang mga masasayang sandali na kasama niya si Natalie. Ilang araw ang lumipas, sa sunod na misyon, gumawa ng trench si Miko kasama na kanyang makasama. Nakatanggap sila ng impormasyon na paalis na ang mga Russian soldiers at dadaan sila sa posisyon ng grupo. Samantala, nakita ni Miko ang Russian na pumaslang sa kanyang asawa. Tinanong niya ang Colonel kung pwede na bang barilin ng Russian na ito dahil ito ang pumatay sa kanyang asawa. Sumagot ang Colonel na hindi pwede dahil mabuburilaso ang kanilang misyon. Dahil ayaw ni Miko na pakawalan ng tsansa ng paghihiganti, binaril niya agad ang Russian pati na ang kasama nito. Nagalit ang Colonel at sinabi niya na ang magaling na sniper ng kalaban ay nagtatago lamang sa lugar. Ang pangalan ng sniper ay Seri. Sasabihin sana ng Colonel ang nakita niyang location ni Seri nang bigla siyang tumalsik palayo. Nabaril siya ng kilabot na Russian sniper. Gumapang palayo si Miko. Nagpaputok na rin ang mga kalaban sa posisyon niya. Nalaman ng mga Russians ang posisyon dahil unang nagpaputok si Miko. Nakatakas si Miko sa mga kalaban pero ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Nasaktan si Miko sa nangyari dahil ang Colonel lang ang naniniwala sa kanyang kakayahan. Dahil dito, handa na si Miko na ipaghiganti ang kamatayan ng Colonel. Kailangan niyang mapatumba ang kilabot na sniper na si Seri. Sumugod mag-isa sa mission si Miko. Hindi niya nahanap si Seri pero nakapatay siya ng 2 Russian sniper. Pero nadaplisan ng kanyang braso at kailangan niya mag-recover. Habang nagre-recover sa base, nakatanggap ng tawag si Miko mula sa Brigadier General. Sinabi ng General na kailangan pumunta si Miko sa lugar nila kung gusto niya mahanap ang posisyon ni Seri. Bumiyay si Miko sa kampo ng Brigadier General. Dito, nalaman niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Seri. Sinabi ng General na magaling talaga si Seri at 6 na Ukrainian sniper na ang napatay neto. Dinagdag pa ng General na hindi madalas magbago ng posisyon si Seri. Nagsuggest ang isang sniper na maglagay ng dinamita sa perimeter ng posisyon ni Seri. Delikado ang taktikang yan. Malalagay tayo sa line of sight ni Seri at sigurado matatamaan niya tayo. Kalmadong sagot ni Miko. Iminungkahi ng General na 2 team ang atake. Ang isang team sa harap para mahatak ang atensyon ni Seri at isang team sa likuran para makalusot sa depensa ng kalaban. Miko, ikaw sa second team ka. Ikaw na ang bala kay Seri. Utos ng Brigadier General. Tumango lamang si Miko at tinanggap ang bago niyang misyon. Kinabukasan, pumosisyon na ang sniper teams ng Brigadier General. Tahimik na nakapasok si Miko sa kampo ni Seri at napatumba niya ang 2 bantay na sniper. Ang kabilang team naman ay naghihintay sa signal ni Miko. Nang binigay ni Miko ang signal, nagpaputok na ang mga sundalo. Isa-isang pinatumba ang mga target nila sundalo. Nagtataka si Seri, bakit hindi sumasagot ang mga sundalo sa tawag niya? Umalis siya sa kanyang posisyon para tignan kung ano nangyari sa mga bantay na sundalo. Umalis rin sa posisyon ang isa pang sniper na kabady ni Seri. Nakita ni Seri ang bangkay ng isang sundalo. Dali-dali niya tinawagan ng backup team at inutusan na maging alerto ang mga ito. Nagmamadaling bumalik sa posisyon si Seri. Napatingin si Seri sa isang kahoy na crucifix. Ito ang crucifix na binigay ni Natalie kay Miko. Bago pa maintindihan ni Seri kung bakit may crucifix doon, bigla na lamang lumundag si Miko mula sa isang platform at sinaksak si Seri sa leeg. Nag-agaw buhay ito at doon na binawian ng buhay si Seri. Samantala, hinagisan ni Miko ng granada ang sniper na kabady ni Seri. Biglang sumabog ang granada. Winakasan ang buhay ng kalabang sniper. Nang dumating ang backup team, nagtaka sila
kung bakit hindi sumasagot sa tawag si Seri. Pumosisyon si Miko, kinalabit ang gatilyo at pinatay ang driver ng backup team. Pagkababa ng backup team sa truck, isa-isa sila pinatumba ng mga Ukrainian sniper na nakaposisyon. Nagtagumpay ang mga Ukrainians sa misyon na ito. Kaya tuwang-tuwa ang lahat, lalo na si Miko, dahil napaghiganti niya ang kanyang mahal na asawa. Lumipas ang ilang mga araw, dinalaw ni Miko ang libingan ni Natalie. Nakaganti na rin si Miko sa mga sumira sa kanyang pamilya. Nakapaghiganti na rin si Miko sa sniper na pumaslang kay Colonel. Naglakad palayo si Miko, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ipagpapatuloy niya pa ang laban para sa kanyang mahal na bansa.